So another thing nga ato makita diri nga verses sa 28, be fruitful, ito gingon ni Amy ganiya, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Replenish means making it full or complete by adding what was used or lacking. Muna siya replenish. When God said, let us make man in our likeness, He is sealing His creation through molding a masterpiece. So, pag-ingon niya, let us make man in our own image, kano sa himo ang tao? Ilang adlaw? Ikaunom. Ikaunom ka adlaw. So, meaning that is the last work sa Ginoo. Iyang gisil, iyang creation sa pinakabagti nga creation niya. Mo ito'y pinakakinalasan niyang himo ang tao. Yung sa himo niya, gamod, mura siya patter ba? Gana, gamod siya. Mo ito siya pinakagrabe nga creation niya. Nga, mo ito'y kahumanan sa iyang creation mo. Mahuman na iyang creation, kahumanan na. Na, kita ang nag-seal o kita ang masterpiece nga nag-seal sa creation sa Ginoo. So, that is feeling something that is lacking, making it full and complete. So, samtang pagahimo ang Ginoong tao, napaday na lacking. Kaya nga naman, nakahunan naman Ginoo, maghimo tag tao. So, ang kanang lack, o kanang nahawang nga kulangan, mo na iyang gihimo og tao para makumpleto ang iyang creation na. Para makumpleto. Mo na siya. So, ikaw o ako, kumpleto dito. Kita may perfect seal sa creation sa Ginoo. So, pag abot na ito, nakumpleto na ang tanan. Na, so, wapat na abot, wapat ito nakumpleto. Pag abot din mo, na ito, nakumpleto ang creation sa Ginoo. Replenish is refocusing our minds on what we are thankful for. We are a seal of God's creation, a complete piece. When God said, be fruitful, multiply, and replace the earth, and subdue it, it was cut through sin of disobedience. So, pag-ingon sa Ginoo nga, be fruitful, multiply, nakata siya sa sala. Although ang atong paglantaw is mura siya gapaday gyud siya, pero ang essence gyud ang context gyud sa pasabot sa Ginoo sa unang panahon lahi na kaysa karon na. Kung sa una we are designed to be forever sa unang panahon. Nga nang mo ni na atong buhaton. Pero kay naman ang sala, so nakat siya na limited na atong we are to face death. Or we are, ang tao, gi-appointed sa tao ang kinabuhi sa tao ang death. So, dili yun na siya makuha. Ay, di yun na siya mausad. Kay mao man na ang tunglo sa kinabuhi. Tungkol sa sala. And in contrast to that, we never go to this world forever. But we still bear fruit and multiply and subdue the earth in telling the truth of the gospel of Jesus Christ. Now, dili man siguro ta mo, nung ta na kalibutan, nga naman, ingon si Jesus Christ, nga dili ta para dili sa kalibutan. No? Nga, pag kinabuhi nga, dili para dili sa kalibutan. Kaya nga naman, everything, heaven and earth will pass away. But ang word sa Ginoo will never pass away. Magpabilin siya, likyo ng pulong sa Ginoo. Lain nga term na is, tinood ang pulong sa Ginoo.